Hello guys, so magkwento muna po tayo sa inyo. Ayan, ako nga pala si Mark J. Santos at eto na nga po ang kwento. So kwentuhan muna tayo ngayon guys. So kasi alam nyo ba, di ba semana ngayon, di na naman makakalabas ang batang ito. Kuy, hindi ako makakalabas kasi ayun na nga, medyo may phobia tayo sa mga dugo-dugo so hindi tayo lalabas ngayong petsa na ito. Ayan, pero may nakita ko kahapon, mga siguro mga 3 or 4 na penitensya 'yun. Medyo nag-reflect dun sa may, yung pintuan ko kasi, paano ba tawag dito, yung kalahati niya meron siyang, salamin. So yung salamin nakita ko dun yung ano, yung penitensya, nag-reflect siya. Kasi mataas yung bahay na 'to, mas naka-elevate yung bahay na 'to kaysa dun sa may parang daanan. Ewan ko ba, I don't know bakit dito dumadaan yung mga penitensya. As in, sa iskinita na 'to dumadaan yung mga penitensya. Pero yun na nga, hindi ko talaga ano, hindi ko talaga, ah, trip talaga panoorin. Medyo nai-stress ako 'pag nakakita ako ng dugo, gano'n. Dati, I'm not sure ngayon, pero dati lalo na nung mga teenager ako ish, ganyan-ganyan, 'pag nakakita ako ng dugo, ako lang ba yun? Yung parang, nanghihina, masakit ang ulo, nahihilo, nagsusuka, gano'n. Tapos ano ko, kahit yung ano, yung gano'n, yung grip, kahit yung grip, mahina ang grip ko pagka gano'n. Kahit nga yung ano, 'di ba, yung mga cellphones kasi nung bata ako, hindi naman ganito, eh, hindi naman ganito yung cellphones nun. Ang cellphones dati is, kuwan siya, di-keypad. Ultimo yung di-keypad di-keypad hindi ko kayang ano, hindi ko siya kayang pindutin pagka nakakita ng gano'n. So ako lang ba yung, takot sa hindi naman masyadong takot, or medyo ayaw natin nakakita ng penitensya kasi nga may mga dugo sila sa likod. Ayun, and ano ba ang plano niyo ngayong, Semana Santa? Ayun, puro ayun 'no? Pero yun na nga, hindi ako makalabas. Hindi ako makalabas. So, bumili na lang ako ng mga, groceries ko, bumili ako ng ulam ko, ayan, ng, ulam namin nila onion, ayan. And hindi tayo lumalabas. Lumabas man tayo, medyo kinakabahan tayo, ayaw nating makakita ng penitensya. Pero ang balita ko nga ngayon at saka bukas, it's, Friday bukas, sobrang dami nga daw ng penitensya. Bukas. So, ewan ko na lang kung anong kuwan. Kasi actually kahit yung naririnig ko lang yung ano, yung ginaganon-ganon nila. Ay, parang sumasayaw na. Yung ginaganon-ganon nila sa likod nila. 'Pag naririnig ko lang yun guys, sobrang medyo napapakon ako, eh. Parang ano ba, may reaction ako, eh. Parang kinda disturb, gano'n. Nadi-disturb ako 'pag naririnig ko yun. Eh, dito naman sa amin, yung mga kapitbahay ko, alam niyo ba, mga nagsipagpenitensya yung iba dito. Kasi yung mga anak nila may mga hawak na yung pang gano'n sa likod nga ng penitensya. So, alam ko taga rito lang din yung ibang mga nagpepenitensya. Ayun. Eh, yung ano, yung penitensya pa kahapon, lumagpas lang sa bahay namin. After ng bahay namin, bahay nung kapitbahay namin, doon sila pinalo. So, naririnig ko talaga. Tapos ewan ko bakit may umiiyak. Dapat ba na may umiiyak do'n? Pagka may ano, pagka pinapalo yung penitensya, may umiiyak ba dapat? Ewan ko kung bakit may umiiyak, eh. Pero parang medyo bata-bata yung umiiyak kahapon. Ayun. So, hindi ko alam kasi hindi nga ako masyadong nanonood nun. And kahit nung bata ako talaga, hindi ako nanonood ng, mga gano'n, yung mga penitensya. Dati kasi hindi ko alam kung isa pa sa naaalala ko kasi nung bata ako, tinatakot kami. Yung sabi ko, "Ayan, ayan na yung mga ano, ganyan, penitensya. O 'pag nakakita kayo niyan, hahabulin kayo niyan, hahatawin kayo," or yung hudyo ata yung sinasabi, I don't know. Pero gano'n. Dati, nung bata ako, sinisilip ko lang siya sa may kuwan nila lola, gano'n. Pero pagka medyo nai-stress na ako, eh, nagtatago ako o kaya kung minsan 'pag naririnig ko na yung may penitensya, pupunta na ako sa kwarto. Ayoko kasi naririnig yung ano nila, eh, gano'n. Kasi siyempre ang lakas nun, eh, 'no? Saka habang pinapalo nila yung sarili nila naano ko siya, eh, what do you call this, parang na-imagine ko yung pagpalo nila. That's why kahit yung tunog niya parang ayoko, gano'n. Kahit yung tunog niya, eh, pero wala akong magagawa dito 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 sila dumadaan, eh.
Ayun, ta's ano pa ba, gusto ko dating, tumambay sa pabasa. Tumatambay ako sa pabasa dati, tumatambay ako dun. So, tumatambay ako sa pabasa dati, pero 'pag may naririnig na akong nagpapapalo, tumatakas ako. Kasi 'di ba, ang kubol dati ano yun, eh, coconut coconut leaves, 'di ba, nakalagay dun. Sa gilid, ayan gano'n. Tapos yung sa bubong coconut leaves yun, 'di ba? 'Di ba puwede kang mag-ano yun, puwede kang, lumusot dun sa may ilalim. 'Pag naririnig ko na yung nagpepenitensya, lulusot na ako sa ilalim. Pero natutuwa ako kasi may mga pakain dun, may mga pagkain dun, eh, 'di ba, sa ano, sa pabasa. Tapos akala ko dati may certain ano siya, kanta, gano'n. Parang na, na 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 do re mi fa sol la ti do, yung parang gano'n. Yun, yun yung, alam kong kanta dati. So akala ko buong Pilipinas gano'n yung pagkakanta niya, hindi daw pala. So correct me if I'm wrong, pero ang sabi sa akin, ikaw bahala sa tono, kahit anong tono basta basahin mo at saka 24/7 parang ay 24/7, 4 hours yung, pagbabasa nun, hindi puwedeng maputol. Ayan, so salit-salitan yung mga pininsan ko, sila yung ibang mga kumakanta dun, mga magaganda din naman kasi mga boses nung mga yun. So sila yung mga naitotokang kumanta dun, ayun. And ano pa ba, pinapakain ng ano, 'di ba, ng itlog. Hindi ko alam bakit pinapakain ng itlog, ano nga ba yung ano dun, yung hindi nilutong itlog. Naalala ko kasi yung lola ko. May tindahan siya, lagi siya nagdo-donate ng mga itlog, saka lagi siya kasi yung ano pinaka pinaglalagakan ng kubol sa gilid ng bahay ng lola ko. Kasi yung lola ko sobrang relihiyosa talaga, as in lagi may hawak na rosary yun, laging nagdadasal, ganito, ganyan. And 'pag mga may pabasa, yung mga nilalagay ng frame sa pabasa, yung sa mga dingding na gano'n, 'di ba yung 7 station, 7 nga ba, 12 station? I don't know, sorry, hindi ko alam. Ay, hindi ko alam, I don't know. Pero yung baga station na yun, merong mga pictures yung, lola ko dun na yun yung mga dinidikit sa ano, sa kubol pagka ano, may pabasa sa amin. And ano pa ba, swerte ko dati kasi 'di ba takot nga ako sa penitensya, pero yung bahay namin nasa looban. Hindi pumupunta yung mga penitensya dun. So, medyo maririnig mo lang kasi sobrang dami ng nagpepenitensya nun, as in. 'Di ba 'pag nakita mo nagsasalubong pa yun, eh. Nagsasalubong pa yun yung mga penitensya. So, as in, para siyang hindi ko nga alam kung parang I don't know, may luluhod ba or may ano, hindi ko alam, eh. Parang may sinabi sa'kin dati na may gagawin daw 'pag nagsalubong yung dalawang penitensya. Sabi naman nung iba, I don't know, pero sabi nung iba magpapaluan daw yun. Hindi ko sure, pero ewan ko ba, eh, hindi ko alam kung pinaglololoko lang ako ng mga kwan, kasi hindi naman kasi ako nanonood, 'di ba? Hindi ko naman tinitingnan. So, kung ano nalang sabihin nila, yun nalang ina-absorb ko. So, comment down below ulit kung totoo ba yun or puro kalokohan lang talaga yung iba kong mga kamag-anakan, kung ano-ano yung mga kinukuwento sa'kin, ayun. So, ano pa ba, growing up naman kasi, paano ba, growing up talaga, merong mga times na paano ba 'to? May mga nagiging performance ako dati, natatapat siya sa semana, sa mga may nagpepenitensya, ganyan. So, no choice ako. Lumalabas ako, nakikita ko talaga yung mga nagpepenitensya, Diyos ko po. Minsan nagta-travel pa kami from, Nueva Ecija to Bulacan or to ano, basta gano'n. Nagta-travel pa kami. Tapos makikita ko talaga yung mga penitensya, my goodness. Saka yung mga pinapako, hindi ko kaya makakita ng pinapako. Alam kong kagustuhan nila yun. I mean, siyempre naman, Diyos ko naman, alam nga namang sapilitan yan, eh, siyempre may kaso na, eh. Pero ayan, alam ko sapilitan yun, pero naaawa ako dun sa mga pinapako. I don't know, sige ano lang siguro, para sa akin lang yun, pero hindi naman para kondenahin or para anuhin yung mga panata ng tao kasi siyempre kanya-kanya ng panata and, mainam nga na pina-practice nila yung faith nila. So, para sa akin, that's good, that's great, and, as long as okey naman sila, wala naman nangyayari sa kanila, walang go, 'di ba?
suportahan natin 'yan kasi yung mga panata naman is para naman sa Panginoon nila, ayun, ay inaalay yun. So, bakit kailangan natin kondenahin, 'di ba? So yun, as long as alam natin na parang, napapalapit sila sa Diyos, medyo muni-muni, muni-muni tawag 'di ba? Nilay-nilay, ayun, muni-muni. Eh, nakakapagnilay-nilay din sila, ayan, and na-acknowledge din nila naman yung mga nagawa nilang kasalanan. Parang sila lang makasalanan ng mga nagawa nating kasalanan. Sama ko na yung sarili ko, makasalanan din naman ako. Ayun. So, okey lang yun. That's fine with me. Ang hindi lang talaga okey yung makita sila. Ang hindi lang okey yung makita sila. Kasi hindi ko talaga sila gusto makita. Tapos alam niyo ba kanina naglaba ako, kahapon naglaba ako. So, naglaba akong kumot. Actually itong naka-ano kong kumot ko sa, kama ko, yun yung nilaban ko. Pero tinapatan ko na lang ng electric fan. So, isasampay ko dapat. Ang problema, yung sampayan namin nakalagay sa labas. Yung labas namin daanan ng mga nagpepenitensya. So, ibig sabihin hindi ko puwedeng isampay kasi baka mamaya matalsikan ng dugo. Uy, nga pala, speaking of, talsik ng dugo, ayun. 'Di ba yung ano, yung, talsik ng dugo niya is para siyang, what do you call this? Sabi nila, ayon sa mga narinig ko na paniniwala, 'pag natalsikan daw ng dugo yung or ikaw ba yun? Yung damit mo or ikaw, parang makasalanan ka, tama ba? Parang yun yung sabi nila na 'pag natalsikan ka ng, dugo, makasalanan kang tao, parang gano'n. And isa pa, ayoko matalsikan ng dugo, ayoko nga makakita ng dugo tapos matatalsikan yung nilaban ko, 'di ba? Kaya yung ano, yung kumot na nilaban ko or yung sapin sa kama na nilaban ko, talagang minake sure ko na sa loob ko na lang siya patutuyuin. Medyo naarawan naman siya, eh, so okey lang. Ayan, nasa may loob lang, sa loob ko lang sinampay at the same time, ayun, tinapatan ko ng electric fan. Natuyo naman siya and hindi naman siya bumaho, so okey na okey din 'yun. So 'yun na nga, hindi ko alam kung ano yung mga pamahiin. Dati dati, share ko lang din sa Semana Santa dati. Uy, sorry sa mga ano, pero sorry na po, ayan. Pero sa mga Katoliko, sorry sa mga Katoliko, alam ko sacred ang, Semana Santa for you guys, but ayun na nga, I don't know kung yung mga kamag-anak ko is Katoliko, hindi ko sure. Yung iba, yung ibang ano. Pero kasi yung tita ko, nung kabataan ko, nung mga medyo, ilang taon ba ako nun? Sabihin na natin mga 11 to 18, 19 gano'n. Nakakasama kami tuwing, lumuluwas yung kamag-anakan namin tuwing Semana Santa. We all know naman na yung ibang religious diyan sila, um, hindi po sila, pabor do'n kasi sabi nga nila dapat hindi ka mag-celebrate sa Holy Week, ganyan, ganyan or hindi naman celebration ano or hindi ka, para magsaya gano'n. Magsaya or, pumunta sa mga beach ganyan, mga swimming pool gano'n, gano'n. Pero 'yun po yung ginagawa namin, so sorry na. Pero 'yun na nga, disclaimer hindi naman kasi ako, Catholic, so ayun. So 'yun lang. Pero I do respect naman kasi yung religion ng Catholic, that's why I'm sorry sa inyo, ayan. Pero 'yun na nga, mabalik tayo do'n tuwing, Holy Week, lumulubas kami, pupunta kami ng Bataan, Subic, ayan, ng, Baguio, ano pa ba, saan pa ba kami nagpunta? Subic, Baguio, Dagupan? Ay, I don't know. Dagupan, La Union, ayan. Ay, sa Bawan, La Union. Natatandaan ko yung Bawan na yun kasi nung panahon na yun, nung lumuwas kami papuntang Bawan, tandang-tanda ko yung boat, meron silang prosesyon sa boat. Grabe. Like, ay kasi sabagay kasi Nueva Ecija is full of, rice fields. So, we all know naman na 'pag rice fields yung ano mo, walang boat siyempre. Ano 'to, bangkang papel meron, pero yung ano wala. So, na-amaze lang ako dun sa Bawan. So, shoutout sa mga taga Bawan diyan. Ayun lang. So, ano, nagsi-swimming kami, umupa kami ng resort, ganyan, as in ng mga beachfront, ganyan. Tapos dun kami, nag-i-stay for ano,
maybe 2 days or 1 night, 2 days and 1 night, gano'n. Mga gano'n. Tapos tina-try namin lahat ng mga ano nila do'n, mga puwedeng gawin. Hindi ko alam kung nagtu-2 nights kami, eh, hindi ko na masyado matandaan. Pero ang natatandaan ko, isa sa pinaka-hinihintay ko rin 'pag Semana Santa ay lumuluwas kami palabas ng Nueva Ecija, which is natutuwa talaga ako kasi ako yung tao na hindi hindi palalabas, alam mo yun, hindi ako lumalabas talaga dito sa, Nueva Ecija. That's why 'pag lumalabas kami parang kakaibang experience na naman 'to, parang gano'n. And yung tita ko kasi yung panahon na yun, 'pag Semana Santa tama 'di ba? 'Pag Semana Santa na, ano na siya, yung mga lahat ng mga tauhan niya kasi meron siyang ano, eh, meron siyang, piggery. So, marami siyang tauhan dun. Meron siyang hardware, meron siyang mini mart store, something like gano'n. Parang ano ba, Center Mart ang tawag nila dun, parang gano'n. I don't know kung may Center Mart na ibig sabihin talaga na medyo medyo malaki din naman yung mart. So, meron siyang mga tauhan dun. Meron siyang ano ba, hindi law firm, eh. Ah, what do you call this? Meron siya yung sa mga engineering firm, something gano'n. Ayun, may gano'n siya. Meron siyang, basta malawak yung lupain nila ng mga tinatamnan, gano'n. May mga may maisan tuloy. May mga, um, what do you call this? Kalamansi, ayun, kalamansi. May mga kalamansian, then basta hindi marami silang mga negosyo, lahat ng mga tauhan nila makikita mo talaga, pinagsasama-sama nila tapos aalis. Eh, maraming trucks yung ano, eh, yung tita ko, eh. Kung minsan dun sila gusto nila dun nakaano sa likod ng truck. Ako gusto kong sana sumakay dun kaso hindi kami, pinapayagan kasi nga siyempre unang-una, bata pa ako nun. So, hindi kami puwede sa may pinaka-truck talaga, pero nakakatuwa talaga, as in. Tapos ano siya, siguro ano kami, merong mga 8, kotse, SUV, ganyan, CRV, mga ganyan-ganyan. Tapos ano siya, kasama namin yung mga truck namin na mga kasama nga yung mga tauhan nila tita, gano'n. So, ang nakakatuwa sa kanya magkaka-convoy na gano'n. As in, 'pag nakita mo kami mabilis tumakbo. Pagka umo-overtake yung isa, o-overtake yung isa, o-overtake, parang gano'n, nakakatuwa. Ayun, dun ko naranasan yung convoy-convoy talaga. Tapos pagka naligaw, kasi dati wala namang Waze dati, 'di ba? Oh, 'di ba daldal ko. Wala namang Waze 'di ba dati? 'Pag naligaw yung kotse nung ano, tawagan 'yan, "Oh, ano na, nasaan na kayo?" Ganito, ganyan, gano'n, gano'n. Tapos kung minsan pagka magkalapit lang kami naligaw, sabihin na ganyan, "Oh, mali pala yung napasukan natin, napagtanungan namin ano, ganyan, 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 na ano, na mali pala tayo ng pasok, do'n pala dapat tayo sa kabila." Nakakatuwa kasi sabay-sabay silang ay, paano ba? Sabay-sabay silang nagmamaniobra. Yung alam mo yung parang synchronize na maniobra, gano'n. Nakakatuwa talaga, as in nami-miss ko yung isang, experience na yun kasi parang naa-amaze ako, "Uy, ang galing naman." Parang 'di ba? Tapos yung mga tao nakatingin sa ano, sa mga kotse namin ganyan, mga ganyan. Kasi parang parang nagulat sila, sabay-sabay nagmamaniobra yung mga kwan. Tapos ano pa siya, um, ano ba tawag dito? May isang, naging kuwento. Actually, meron nga kaming ang alam ko ano, eh, Semana Santa na elbow si Kwan, eh, si Rico 'yan, tama ba? Tanungin natin. Ang alam ko, eh. Oh, yeah, that's, nawala si Rico 'yan ng Marso 29, 2002. Ayun, Subic kami nun, that time. Natandaan ko 'yun. Biyernes Santo pala 'yun, Biyernes Santo. So, ano kami nun, Subic kami that time. Actually, yung Subic napuntahan ko siya, ta's may napuntahan pa kami sa may Subic, alam mo yung ano, yung may dolphin, pero hindi kami pumasok, and I don't know, sarado ata? I don't know kung sarado siya that time. Pero nagpunta kami dun, sa may labas, like nag-uusap sila tita na, "Uy, sana, sayang, punta tayo, ganyan, ganyan, ganyan." Pero hindi kami natuloy, kasi naalala ko Semana Santa nga. Sorry naman, pero yun na nga. So, andun kami sa may sasakyan, tapos andun kami sa may, I don't know, yung
bilihan ng parang mini mall. Mall siya pero hindi siya malaki, parang isang palapag lang ata yun sa pagkakaalala ko. Alam ko pumasok kami dun, pero hindi ko na matandaan yung itsura ng mall. Ang pinaka-natatandaan ko lang sa memorya ko, bumalik na kami sa kotse tapos bumalik na rin sila tita, gano'n. May dala pa nga ano, footlong. Tinanong pa nga kami, "Oh, mga bata kumain na ba kayo? Mga chikiting," ganyan-ganyan. Sabi nung pinsan namin na mas may edad sa amin. Ayun, tapos sabi nila, "Ay hindi pa po, ito pagkain niyo, kumain muna kayo," ganyan, mga gano'n-gano'n. Pauwi na kami nun. Ayan, so yun na nga, tapos naghintay kami, ang tagal namin naghintay siguro mga ilang oras kami naghintay dun, may hinihintay kaming isa. Kasi hindi umaalis yung sasakyan hangga't hindi kami, ah, buo, siyempre. Hindi puwedeng may maiwan, lahat convoy-convoy nga, eh. So ano, hinintay namin si Ate Beth. Shoutout po, Ate Beth. Ayan. So sila tito parang, "Asan ba si Beth?" Ganyan, ganyan, ganyan. Hindi sumasagot, eh, ganyan, gano'n, gano'n, gano'n. Hinintay namin tagal, eto na. Lumabas na ng, mall. Masayang-masaya. Akala mo binili yung buong mall. Tawa ng tawa sila tita at saka napamura pa nga yata si tito dun, eh. Kasi nung nakita nila isang damit lang yung dala ni Ate Beth. Isang damit lang yung dala ni Ate Beth sa sobrang tagal niya dun sa may loob ng mall, ang tagal namin naghintay sa labas, isang damit lang yung ano, yung, dala-dala niya. Then after that, kaya sobrang memorable sa'kin, papauwi kami nabalitaan namin na na-elbow na nga or nawala na nga po si Sir Rico Yan, ayun. So kaya tandang-tanda ko yun, nung namatay si Rico Yan nasa Subic kami that time. Ayun, that's 2002 pala 'no? Yun, so yun yung kwento nun. Ano pa ba ang kuwento namin na Semana meron pa, alam mo ba, yung, pinuntahan naming, resort. First time kong naka-encounter, saan ba yun, Bataan ba yun? Hindi ko alam, eh, pero ang ganda nung lugar to be honest. 'Pag nakita mo yung lugar parang, "Oh my God, parang gusto ko dito mag-check-in," gano'n. Yung itsura niya, bundok-bundok. Tapos yung gitna niya yun yung daan. Pagpasok mo na sa may dalawang bundok na gano'n, meron siyang papaganon 'no, papaganon na na beach front, pa-ganyan. Parang papalawak. 'Pag pumasok ka dun biglang lalawak yung beach na ganyan, makikita mo. Ta's merong building dito yata, tapos merong ano, basta gano'n. Basta maganda siya as in, ta's makikita mo yung bundok sa gilid gano'n. Ang ganda ng view. Nagbukas ng window yung tito ko, siya nagmamaneho. "Toy," sabi niyang gano'n. Magkano ba ang ano dito, magkano ba ang kuwan kung ganito kami karami, ganyan, ganyan, ganyan. Alam mo kung anong sabi nung lalaki? "Ay sir," sabi ayun, "Ay sir, ano po dito, eh, pagkagabi po nawawalan ng kuryente." Sabi niya, "Ay sir, pagkagabi po nawawalan ng kuryente dito, eh, at saka ano po ganito, ganyan, gano'n, gano'n. Mas maganda po dun sa may kabilang ano." Tawang-tawa ako kasi my God. Sabi niya, "Mas maganda po dun sa may ano, ganyan." Sinabi niya kung paano papunta, "'Di gaganito po kayo, ta's gano'n, ano, yung pangalan po ganito." Ganyan, ganyan. Ay grabe, sinarado ni tito yung bintana, nagmura. "PI na 'yan," sabing gano'n. "Beh, hindi kaya eka spy 'to nung kabilang." May ganyan eka akong naka-encounter na ano, ng tauhan na ini-endorso yung kabilang beachfront kaysa sa kanila. Maganda sana eka yung lugar, eh, kaso siniraan eka na lang, "Tara lipat tayo, 'di maganda eka dito." Ayun lang, so nakakatuwa. Isa yun sa naging ano, anong tawag dito, isa yun sa naging core memory ko ng paglabas ng Nueva Ecija. Meron pa yung sa Bataan, Dambana ng Kagitingan, hindi ko malilimutan yun, nasa may pinaka hindi ko malilimutan lahat, pero kasi yung mga naalala ko lang, nasa ano ko, nasa may, CRB na yata gamit namin nun, eh. Naka-CRB kami that time, I don't know 2020 ano na siguro yun, after ng Subic siguro yun or same lang yata. Same lang ba? Bataan yata kami tapos nag-Subic pa kami. Ay, oo parang nagbataan muna kami tapos nag-Subic. Same ano, ano din yun, 2002 din yun, kung same date lang din yun. Kasi may naalala ko dati, ah, tawag dito,
Lumilipat-lipat kami, like literal na province by province gano'n, naghahanap kami ng magandang kuwan. Kunyari La Union, punta kami La Union, pumupunta kami ng tapos parang, "Ay parang ayoko dito, pa-try natin sa ano, sa Bataan." Tapos, "Ay try natin sa Subic." May gano'n, may gano'ng tipo kami kung minsan ng ano, ng paghahanap ng ng beach, gano'n. So ayun na nga, so mabalik tayo do'n, yung Dambana ng Kagitingan sobrang ganda do'n. Kasi may mga kung hindi ako nagkakamali isang lugar lang 'yun, may mga canyon do'n, tapos merong malaking ano, meron siyang malaking cruise, may elevator do'n. Hindi ako mahilig sumakay sa elevator, nahihilo ako do'n, pero sumakay ako do'n. May alam ko may bayad 'yun, eh. Pagsakay mo do'n elevator, sa taas, ang taas nun. Tapos pagpunta mo dun sa may sayang kasi hindi pa ako nakakapag-vlog that time, eh. Pagdating mo sa may pinakataas may mga bilog na, what do you call this? May mga bilog-bilog na, window. Kung naalala ko, alam ko bilog yun, eh. Puwede kang dumungaw dun, makikita mo yung Bataan talaga as in. Makikita mo yung mga terrains nila, ang ganda. Oh, terrains? Pero yun na nga, oo, gano'n. So, ang ganda, sobrang isa yun sa pinaka naalala ko. Pero meron akong isang pinuntahan namin ng Semana Santa, hindi ko alam talaga kung saan, pero, comment down below kung ganun yung lugar niyo, baka sa inyo yun, paalala niyo nga sa'kin. Bundok siya, aakyat ka ng bundok. Tandaan ko may nakita pa akong sementeryo sa taas ng bundok, eh, I don't know bakit may sementeryo dun. So, taas ng bundok, sementeryo. Tapos 'pag ano namin, pagliko namin apakaganda ng view talaga, sobra. Hindi ko alam kung Dingalan siya or what. Pero pagliko namin gano'n, yung itsura nung makikita mo yung view talaga nung ano, nung tawag dito, yung view ng, dagat saka yung coastline, apakaganda. Actually, until now pagkakuwan siya parang 'pag nakita mo siya in person para siyang panaginip, gano'n siya kaganda, as in hindi ko alam kung anong lugar yun. Yun ang hindi ko matandaan kasi walang mga landmarks na ano, eh. Hindi siya katulad ng Baguio na makikita mo yung layon, gano'n. Tapos, 'di ba, parang 'pag sinabi mong layon na malaking ulo, ganyan, alam mo na na Baguio 'yun, parang gano'n. Pero that time kasi parang bundok lang siyang gano'n, bulubundukin siya, dinadaanan niyo bundok din. Tapos pagka, lagpas niyo sa pinakaitaas, 'pag gano'n niyo, pagliko niyo, makikita mo talaga yung view, napakaganda. Tapos pababa na kayo nun, papunta na kayo sa beach after that. Ayun, so hindi ko alam kung saan 'yun. Pero sobrang ganda. Gusto ko ulit makita yung view na yun. Mahilig ako sa nature, eh. Ayun, so yun yung mga Semana Santa ko. Marami pa yan pero hindi ko na matandaan yung iba siguro. Ayan, mga napuntahan namin. Usually talaga 'pag Semana Santa, yung tita ko talaga, tito ko, ayan, yung mga bida diyan. So, maraming salamat po tito and tita sa pagsama sa akin doon sa mga, lugar na dinadala niyo rin yung mga tauhan niyo po dati. Ayan, nililibre niyo lahat, libre lahat, pagkain, tubig, basta. Pati yung cottage, ayan, pare-parehas kami kung ano yung kinakain namin, yun din kinakain nila. Yun nga lang yung sasakyan siyempre, limited lang din naman yung mga sasakyan, hindi naman bili ng bili ng sasakyan tito tita ko ng sasakyan na sobra-sobra. So, hindi sila dun nakasakay, medyo sa truck sila nakasakay. Pero sobrang saya ng mga tauhan nila. Kaya naman I do believe talaga na do'n ko natutunan yun, eh, kina tita, na 'pag minahal mo yung mga tauhan mo kahit pababagsak na yung, kumpanya niyo. That time kasi may nagkaroon ng time na parang pabagsak sila tita, wala na silang maipasuweldo sa mga tauhan nila, hindi sila iniwan. Gano'n kabuti yung ewan ko ba, nakaka-proud din kasi na parang pabagsak yung kumpanya nila, wala silang mapasahod, sila pa yung pinauutang ng mga tauhan nila. Gano'n kagrabe yung naging experience nung sa may tita ko, gano'n sila kabuti sa mga tauhan. Kaya naman minahal din sila ng sobra-sobra. Huy, nag-tribute na kina tita, pero yun na nga. Ayun, so yun yung kuwento nun. Naging podcast na. Ano ba? So, ayun. So, sana na-enjoy niyo yung mga kuwento ko 'no. So, nagsimula sa penitensya hanggang sa ano, ganyan-ganyan. Pero yun na nga, ngayon yung mga Semana Santa ko medyo boring na siya unlike dati pero, ayan. Pero masaya pa rin naman in a sense na buhay ka, 'di ba? So, makakapagpuri ka rin sa Diyos sa araw ng Semana Santa, yes, of course. 'Wag din masyadong puro saya lang, kailangan, magmuni-muni din tayo or magnilay-nilay kung tawagin nga nila. Ayun, kasi mainam din naman na magnilay-nilay tayo kasi
'di ba? Para sa soul din natin 'yan, para sa atin din 'yan, para sa peace of mind din natin 'yan 'pag nagninilay-nilay tayo. So, 'yun lang. 'Yun yung kwento ng Semana Santa ko. Ayun, so sana nagustuhan niyo yung kwento ng Semana Santa ko. If gusto niyo pa yung mga ganitong kwentuhan, mag-comment, ah, mag-comment, like, and subscribe na nga po kayo at hit nyo na pa yung notification bell. Nasa 30 minutes na pala and 17 seconds na yung ating video. Mahaba na 'to. Maraming salamat, guys. Ingat po kayo palagi. God bless and see you again sa another vlog po natin. Thank you and bye-bye.